Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Mula po sa salita ng Diyos sa Judges or Hukom, chapter 6, verses 24. So Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is Peace or Jehovah Shalom. Ang kapayapaan ng Diyos ay tunay na naranasan ni Gideon sa pagkakataon na yon at sa sitwasyon na yon, nakatulad din po ng ating bansa, no, na may mga iba't ibang kaguluhan sa loob at maging sa labas. Nangangailangan talaga na tayo ng kapayapaan. At alam po natin na ang Panginoon, katulad ng sinabi sa Psalms 29:11 sa awit po, ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mamamayan at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan o mapayapang buhay. Hindi po ba ito ang ating hangad? Hindi po ba ito ang ating objective sa ating pong araw-araw na pamumuhay na magkaroon tayo ng peace, peace of mind, peace of heart, at tunay na bagamat iba't iba ang sitwasyon natin na ating hinaharap na po, yung iba po ay may mga troubles or may mga unos sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pamilya. Ang bottom line po dito ay kailangan natin ang kapayapaan ng Panginoon. That's why we need to rise in peace with God's power maging sa taong ito na 2026. Amen? At tunay po na sa buhay ni Gideon, bagamat alam niya, no, sa example po natin ngayong araw na to, si Gideon ay mula sa pinakaaba or pinakamababa at pinakamahinang lahi ng Israel ay tinawag ng Panginoon. In fact, tinawag nga po siya na mighty hero. Ano po yung bungad ng Panginoon doon? Peace be with you. Amen? Nung una kino-question niya, minsan tayo rin po kino-question din natin, "Lord, totoo ba na ako, tinawag mo? Bakit po ganito ang kalagayan ko?" 'No? Tulad din ni Gideon, we know the character, we are familiar with the story. Amen, na alam po natin na bagamat si Gideon, puro puro doubt sa kanyang kalooban, ilang beses din niyang tinesting ang kanyang pagkakatawag, subalit pinayapa siya ng kapayapaan ng Panginoon at dahil doon siya ay naging malakas, siya ay naging matatag, naging firm ang kanyang faith. At hindi na kinakailangan ng 30,000 soldiers. In fact, just 300 healthy hearts na handang sumunod sa Panginoon, ginamit iyon para magdala ng kapayapaan sa kanilang bansa, sa kanilang nation. Amen? At gayon din po sa atin, bagamat maraming bagay tayong dinadala, at alam po natin na ang mga bagay nito, karamihan dito hindi naman natin kailangan. Ang kailangan lang talaga natin is yung kapayapaan ng Panginoon in the middle of the storms in our life. We just need to stand firm in our faith. Amen? At alam po natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon dahil yung kapayapaan niya ang sumusunod sa atin all the days of our life. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ang iyong kapayapaan ay patuloy naming nararanasan. Patuloy, Panginoon, naming naaabot, O Diyos, ang iyong kalooban dahil ang kapayapaan mo ay handa mong ibigay sa amin, O God. You are welcoming us with peace be with you. Salamat, Panginoon, dahil ito ang aming pong panghahawakan, yung kapayapaan na nagbumula sa iyo na hindi po maunawaan ng mundo. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Maingat namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat po. Thank you.